Mabuti na lang. Ito ang good news mula sa Amerika. Yun pong deadline ni US President Donald Trump sa Iran ipinagpaliban ng 2 linggo. Alamin natin ang latest mula kay Joy John Balarete ako live mula sa Washington. Joy John. Magandang umaga, Kuya Angel at Ate Cheska, sa isang sorpresang kaganapan ngayong araw na ito, Martes, dito sa amin sa East Coast, talong-lalo na sa Washington DC. Ipinagpaliban po ni US President Donald Trump ang pinal na desisyon sa planong malawakang pag-atake sa bansang Iran. Ito ay matapos ang matinding pressure mula sa mga kaalyado at formal na apela ni Prime Minister ng Pakistan. Nanawagan ang Pakistan para sa isang 2-week ceasefire at mungkahi pansamantalang itigil ang putukan para bigyan daan ang diplomasya at formal na muling mabuksan ang Strait of Hormuz nang walang dumadanak na dugo. Una dito kaninang umaga, Kuya Angel, nayanig ang mundo sa Truth Social post ni Pangulong Trump na a whole world civilization will die tonight, never to be brought back again. Ito po ang banta niya sa Iran. Pero ngayon po ay nag-post ulit siya sa kanyang social media account na 2 weeks po ay ipapagpaliban po ang pag-atake sa Iran. Binanggit po ng ni President Donald Trump na dahil sa nagaganap na tinatawag na complete and total regime change sa Iran, baka may revolutionary wonderful na mangyari. At dahil dito, Kuya Angel, ang aming presyo ngayon ng langis ay bumaba po ng $4.14 at ang crudo naman po ay bumaba din po ng $5.62 ngayong oras na ito. Wow, at least sana magkaroon din ng impact yan dito sa Pilipinas, ano ha? Yung presyo niya. Kaya lang, ang basihan pa rin natin na hindi naman yung Brent crude lang eh. Di ba? Ang pinagbabasehan dito sa Pilipinas, yung mean splats of Singapore. Oh, pero anong naging reaksyon ng US Senate o US Congress doon sa naging pahayag na yon ni President Trump? Good news daw yon dahil mayroong mga backdoor na usapang na nangyayari ngayon sa pagitan po ng Amerika, Israel at Iran. Kaya ayaw muna nilang banggitin ito at ayaw ko rin banggitin yung baka masunog tayo. Pero alam mo ba, kaninang umaga at ngayong oras na ito, yung habang gusto ko sana mag-report kanina, pero may binabanggit sa amin sa aming briefing kanina na may pag-atake ang Iran sa pamamagitan po ng cyber warfare na nangyayari at inatake ng mga tawag ito drone. Through internet. Cyber. Cyber attack cyber sa lahat attack po ng mga federal government at offices dito sa amin sa Amerika ng mga cyber warfare ng Iran. Cyber attack ang ginawa naman ng Iran. Attack, yes. Kaya nung tumawag ka sa akin is nasa kalagitnaan ako ng briefing, Kuya Angel. Pero sa ngayon, teka muna, lagay muna ng panahon. Kumusta ang weather dyan? Kasi ilang bahagi pala ng Amerika, ng Canada, ini-snow pa rin. Dyan sa inyo, okay na? It's a winter-like spring. Taas baba, parang kanta lang. Yung kantang spaghetti pa taas pababa. So ibig sabihin malamig pa rin. Malamig pa rin, Kuya Angel. At nagkakasakit na karamihan dito ng mga bata, lalong-lalo na yung mga nagkakaedad. Ngayon po ay ang average po ng lamig po namin dito ay pumapalo ng 0 degrees Celsius hanggang 10 degrees Celsius. Oh, kahit na walang snow, ha? Kahit walang snow. Ang matindi dito yung chill, yung hangin. Kaya masyadong talagang hindi ka pwede dito. Si Ate Cheska pala. pero ang Canada kasi, maraming bahagi pa rin ng Canada ang ini-snow pa rin ngayon. Kahit na spring na. Tama ka. Mayroong lugar dito sa amin, lalo-lalo na sa Chicago at sa part ng Seattle at saka sa Oregon. May mga matataas na lugar doon ang nagkakaroon po ng snow. At yun ang nagiging dahilan kung bakit malamig dyan sa inyo sa inyong area dyan sa may New York. Sa East Coast, sa Washington DC. Yes, tama ka. Kasama dyan ng New York. Mas malamig ngayon ang New York, Kuya Angel. Mas malamig 5 degrees Celsius kaysa sa amin. Okay. 5 degrees Celsius. Kasi sa dagat sila eh. Malapit sila sa dagat eh. Nga pala, nasa Washington ka nga pala. Malayo nga pala, nasa may bandang nasa may bandang Virginia ka. Opo, tama. Okay. Anyway, sige. So, magandang development to at sana nga. Pero tuloy pa rin yung deployment ng mga kawal.
ng mga sundalo? Tuloy-tuloy pa rin. Marami ako mga kaibigan na nandoon ngayon, yung mga naka-foot patrol na naka-standby anytime pag nagkaroon ng Deployment. pagpasok. Oo. Sige. So abangan natin yung mga susunod pang development dyan sa Washington. Pero ang pinakamagandang development ay pinagpaliban ng 2 weeks yung babala ni President Trump sa Iran. Thank you, Joy John.